Magandang umaga sa inyo mga minamahal kong mga kababayan ko. Ngayon ako'y ipapahayag sa inyo dapat ninyong pakinggan o subaybayan ang mga sasabihin ko dito sa Biblia, hindi sa aking karunungan ng ating Panginoon Jesucristo na ihinayag sa mga apostol upang malaman natin ang katotohanan. Dito sa Biblia may nakasulat ang pamagat, mga bulaan guro. Sino ba yan na mga bulaan guro? Biblia ang magpapahayag sa inyo, babasahin ko lang. Dito sa ikalawang Pedro 2, ang kapitulo 1 ang talata ito. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makakasira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Gayunman, maraming silang mahihikayat na susunod sa kanilang kahalayan. Dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo ng matamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handa ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Yan pala yung mga bulaan guro. Noon lumitaw sa Israel mga bulaang propeta. Sa atin naman ngayon, may lilitaw na mga bulaan guro, yung mga nangangaral ng mga bulaan guro. Marami na ngayon yan. Nandito na yan, hula kasi yan eh. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo nila na makakasira sa mga aral. Itatakwil nila ang mga nagliligtas sa kanila, ang Panginoon Jesucristo. Hindi na nila iyan pakinggan na aral niya. Ang ituturo na nila ngayon yung gusto na lang nila marinig. Kaya maliwanag dito yan yung mga tinutukoy na mga bulaan guro. Ngayon, noon mga bulaan propeta yan. Nilinlangin kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha lang ang inyong kayamanan. Kaya maliwanag dito sa Biblia na sinasabi. Yan pala yung tinutukoy na mga bulaang guro, yung mga nagtuturo ng ibang aral, hindi kay Kristo aral. Ang turo ni Kristo ngayon, yung mga utos, hindi na nila sinusunod. Kaya yung maliwanag yung mga bulaang guro yan. Nasa Bible yan kasi. Dito sa Judas, mayroon din mamabasa sa Judas eh. Uno Judas. Sa unang Judas, uno. Mga bulaang guro din ang pamagat dito. Ano ba yan ang turo nila, mga minamahal? Ang gustong-gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasan, tinatamasa natin lahat. Ngunit napilitan ako ang isulat sa inyo isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Kapag nakasalingit sa inyo ang ilan
tao walang Diyos at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. Yan. Noong pang-una, sinabi na ng kasulatan, ang parusang nakalaan sa kanila. Yan. Bagamat alam na nila, bagamat alam na ninyo, ibig pa rin ipakilala ito sa inyo matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto. Binuksan niya ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Yan. Yung mga hindi sumasampalataya sa Kanya, binuksa. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, kundi iniwan ang kanilang tahanan. Sila'y ginapos niya ng di mapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kalaliman hanggang sa hatulan sa araw ng paghuhukom. Alalahanin din ninyo ang Sidoma at Gomora at karating lungsod dahil sa pagkagumon nila sa kahalayan at kamunduhan. Sila'y pinarusahan sa apoy na walang hanggang bilang babala sa lahat. Ganyan din ang mga taong ito dahil sa kanilang pangitain, tinudungisan nila ang kanilang sarili. Yan, napakarami ngayon nangangaral na pinagmamalaki nila ang pangitain. Aral pala yan ng mga bulaang propeta eh. Kaya ulitin ko. Ay sabi dito, ganyan din ang mga taong ito dahil sa kanilang mga pangitain, dinudungisan nila ang kanilang sarili, hinahamak ang kapangyarihan ng Diyos at nilalait ang mararangal na anghel. Yun, marami sa atin ngayon. Marami ako nakikita ngayon na mga nangangaral. May mga pangitain daw sila. Hindi naman dito talaga inano ng Panginoon eh. Dinudungisan nga nila ang kanilang sarili. Yung sa pangitain eh. Kaya mga minamahal, marami ako nakikita noon na sila daw nakakita ng mga pangitain. Kaya hindi ako naniniwala sa ganyan kasi nandito sa Bible eh. Kaya mga minamahal, kaya mag-iingat kayo mga minamahal kasi hula kasi sa Biblia yan. Dito nga mababasa dito sa Lucas 21:7. 7:8 may mababasa tayo eh. Pinaiingat tayo eh. Lucas 21:7. Dito sa Lucas 7:21. Tingnan natin. Sa 7:21. Lucas 21:7. Lucas 21:7. Dito. Oh. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? Ano ang magiging palatandaan na ito magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi
mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, "Ako ang Mesiyas," at dumating na ang panahon, yan, dumating na ang panahon, nandito na. Huwag kayong susunod sa kanila. Kaya maliwanag, may babala ang Panginoon. Kaya huwag kayong palilinlang sa mga ganyan, mga minamahal. Yan yung mga bulaan guro na nagtuturo. Marami sila matatamis na pangungusap. Lilinlangin kayo. Kaya salamat kung pakikinggan ninyo ito. Ito hindi ito hula sa Katoliko, hindi ito hula sa Katoliko. Kasi hindi naman nagsisilapit ang mga pari upang manakit. Hindi nanliligaw. Kami mga Katoliko, kung gusto namin sumamba sa Katoliko, pumupunta kami. Kung hindi kami pumunta, walang namimilit sa amin na pari na sumamba kami. Kasi tinawag na tayong malaya. Hindi naman itinuro ni Jesucristo kung paano ang pagsamba dito sa lupa. Hindi naman sinabi na linggo-linggo magsamba kayo. May itinuro si Kristo na pagsamba pagsimba Oo, mababasa ko din yan. Pag sinubaybayan ninyo, may itinuro si Kristo na pagsasamba, pagsisimba. Walang sinabi na linggo-linggo kayo magsimba, pumasok kayo sa simbahan, wala. Kaya mga minamahal, dito ko sa inyo ipapahayag sa pamamagitan ng Bible. Abangan ninyo yan sa mga susunod pa na mga ituturo ko. Kaya tayo mga Katoliko, mag-ingat tayo kasi tayo ang dinadaya ngayon. Oo, kasi maliwanag dito sa hula. Kaya salamat kung makikinggan ninyo ako. Salamat.